sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca D. Aguilar at ito po ang aking Day 11 devotion para sa ating 365 daily devotions na pinamagatang All Glory Belongs to the Lord. At ang Bible verse po natin ngayon ay matatagpuan sa Psalm 68 verse 19. Ang sinasabi po rito, Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. At sa Tagalog naman po, purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. At ang first teaching po natin ngayon ay God leads the battle to victory. Ang parang sinasabi po dito na lahat ng mga challenges, suliranin natin parang lahat ng battles na meron tayo, parang si Lord yung naglilid nun para maging victory yung kalalabasan ng battle na yun. Kasi kung tayo, di natin kaya yun. Parang si Lord yung lahat ng nangunguna. Parang tayo nasa likod lang, parang support lang tayo sa Kanya. Kasi sabi nga po dito, dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Parang lahat ng challenge, lahat ng battle na hinaharap natin, si Lord yung naglilid nun into the victory para mapanalo yung battle na yun. Siya yung naglilid nun para sa atin. At sa ikot naman po, God carries our burdens daily. Ito po pala yun. Yung sabi dito na, purihin ang Panginoon, ang Diyos natin nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Parang parang nakakasadin pa. Kunwari na, pag may nadala tayong kalungkutan, challenges, bigatin, pasanin, parang akala natin tayo lang nag-carry ng burden na hindi pala, si Lord din pala yun. Parang karami natin sa lahat ng bagay. Ultimo sa problema na yun, di ba? Dapat tayo lang kasi sarili natin problema yun. Pero dahil mahal tayo ni Lord, dahil ganun tayo kahalaga sa Kanya. Pati yung mga burdens natin, dinadala na rin sa araw-araw. Kaya parang ang galing lang parang nakakalungkot din. Kasi parang sa dami ng tao, diba? Sa dami ng tao sa mundo, edi ang dami na rin parang kinikiring burden na hindi lang isa, hindi mo na mabila, diba? Billion, I think, million, ganun. Parang ang super grateful lang talaga dahil si Lord yung nandyan para sa atin. At ang next naman po, God is worthy to be praised. Totoo po. Sobrang worthy ni Lord. Pagpurihan. Totoo po yan. Lalo, parang alam niyo po yung yung feeling pag nasa church ka, parang magical. Parang feel mo, diba, parang may problem ka, ganun. Tapos parang pag nasa church ka, parang ansaya, lalo na pag kumakanta, andun na. Tapos pag nag-preach na yung mga realization, tapos parang ka doon, parang nakaka-relate, parang ang sarap sa pakiramdam kahit madami kang problema. Pero once na pumasok ka sa church, parang lahat yun nabubura. Parang may instant na magic pag nasa church ka, ganun. Kaya worth it talaga papurihan si Lord kasi lahat ginagawa niya, lahat binigay niya para sa atin. And ang application naman po natin, first po, reflect on how God has led you to the victory. Parang pag bulay-bulayan natin yun, pag muni-munihan yung mga ginawa ni Lord para maging matagumpay tayo, lalo na yung devotion. Good example yun. Yung mga feeling natin na di natin kaya, feel natin na kala natin iniwan natin ni Lord. Yung parang napapa-question na tayo ganun kung bakit sa atin napunta yun, ganito, ganyan. Pero isipin natin, diba? Napagdaan natin yun, pero tignan mo ngayon, diba? Okay tayo. Parang naging lang, parang lahat ng tao makakaranas ng ganun. Parang challenge lang sa atin, pero hindi ibig sabihin na iiwan tayo ni Lord pag nandun. Parang yung challenge na yun na kinarap natin nun, kasama natin siya sa process na yun, hindi niya tayo iniwan. Diba siya pa nga diba? Naglilid sa atin into victory, yung mga battles natin. Kaya ibig sabihin, kahit magkaroon man tayo challenge na mahirap, nakakala natin di natin kaya. Huwag natin, lagi natin isipin na nandiyan si Lord, kasama natin siya throughout the day. Every day kasama natin siya, kaya walang imposible sa lahat ng mga problema na kinakaharap natin dahil matatagumpay natin yan, dahil kasama natin si Lord sa ating buhay. And number 2 po, thank and praise God for the whole year.
sobrang totoo to. Pasalamatan si Lord, purihin natin siya araw-araw. Parang ang galing kasi diba, last day na bukas. Diba dati 365 lang, ikaw sa may leap year ngayon. Parang ang ganda lang bukas na parang balikan natin yung mga nakaraan simula January to February. Kung ano man yung kinaharap natin sa buhay. Tapos tignan mo ngayon na bukas na last day na kaya natin lahat dahil yun kay Lord. Kaya ibalik natin sa kanyang papuri, pasasalamat sa kanya. Thank God and praise every day. And number 3 po, last fast on the first week of this coming year. Parang ito po yung kay Father as an invitation siya na mag-fasting tayo ng first week ng this coming year. Parang yung oras na itutuon natin sa pagkain, parang ituon na natin para mas marami tayong time para papurihan si Lord, diba? Parang I think, or kung di ako nagkakamali, parang wala po na mga mamatay sa fasting. Parang di ko lang alam kung, pero parang wala pa ako nabaritaan na gano'n namatay siya sa fasting, diba? Kaya parang this coming year po, parang inaanyayahan tayo na yung first week po mag-fasting po tayo dahil sa akin parang gagawin ko siya kasi itong first day 11 devotion ko ngayon ko lang na na mag-fasting. Sa akin okay lang kasi wala namang mawawala kung maniniwala ako, at saka maganda rin yan, parang mahaba yung time natin kay Lord, diba? Kasi hindi naman natin ito ginagawa para sa iba, kundi sa kanya lang. And yun lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at huwag niyo pong kalimutan i-share ito sa ating pamilya at mga